Welcome back again sa ating YouTube channel mga ka-aimer. Alam nyo ba na sa hilagang bahagi ng Iloilo ay may mga natatagong paraiso at mga isla na punong-puno ng ganda at misteryo? For today's video ay pupunta naman tayo sa Gigantes Group of Islands o mas kilala sa tawag na Islas de Gigantes na matatagpuan sa Carles, Iloilo. Binubuo ito ng dalawang pangunahing isla, ang Gigantes Norte at Gigantes Sur na may ilang maliliit na islet sa paligid nito. Dito, bawat beach at rock formation ay parang ginawa lang para sa mga adventure seeker at curious travelers. May malilinaw na tubig, puting buhangin at mga tanawin na para bang pang postcard ang ganda. Kaya kung handa na kayo mga ka-aimer sa isang kakaibang island adventure, tara na at samahan ninyo kami sa aming adventure dito sa Gigantes Island. Let's go! Pagkatapos ng hiking namin sa Mount Igmatungtong, Lawahan Antique, ay kinailangan pa muna namin bumiyahe ng humigit kumulang 9 na oras bago namin marating ang Carles, Iloilo. Galing sa Crossing Lugta ay kailangan namin sumakay ng bus papuntang Kalibo Terminal, Kalibo Terminal to Roxas Terminal, Roxas Terminal to Estancia, Iloilo, at tricycle papuntang Carles, Iloilo dahil pasado alas 9 na ng gabi nang makarating kami dito at wala nang pampasaherong jeep ang bumabiyahe ng mga ganitong oras. Dito sa Ludis Inn kami magpapalipas ng gabi at bukas magsisimula ang adventure namin dito sa Gigantes Island. 8 hours na biyahe. Yan, grabe. Napaka-nakakita. Kasi nakasakay tayo dun sa Crossing Lugta sa Lawahan Antique, 1:30 PM. Pagkababa natin dun sa Mount Igmatungtong. Yan, ganun kahaba. So, nakapag-dinner na rin kami. Magpapahinga na lang muna. Kaya nandito tayo sa Carles kasi bukas mag-island hopping tayo dito sa Gigantes Island. Yay! Hindi mo pala tatandaan, Ali. Champagne. Champagne, champagne. Kaya bukas, kita-kits na lang tayo. 1 years old ako. Good night! One and gulo mo Morning mga kami. ka-aimer. Yan, nag-almusal na tayo. Maya mag-island hopping na tayo. Time check, 7:30 na ba? 7:32. Yan. Uy. Mama, Kapag birthday no? Okay. sino? Ito silog. Wow. Ano po? Elizabeth, si Baba una mag-birthday. Sunod si Maya. Amy. Di ba ba? Tour na tayo. Sweet na bebe. So, dito na tayo mga ka-aimer sa Coast Station area. Yo! Bato. Kailangan mo na daw magpa-register. Kailangan din ng ID. So after nito, diretso na tayo to. Let's go! Ayan. So, dito yung registration. Ayan, madaming tao. Daming tao mag-travel. Yan, dyan tayo kumuha ng travel to. So, nandito na tayo mga ka-email sa Bangkal Port. Ayan. Waiting lang tayo dito sa tour guide natin. Wala pa yung boat. So, pinuntahan natin dito yung Bagsakan Center ng mga isda. Tara, pakita ko sa inyo. Yung mga isda natin. Ito nag-iipag mga isdang dulong. Parang iti-deliver yata ito. Ito ulo.
Sinapak. Dami, no? May pa iba. Ganda yung port nila dito. Tapos din yung mga nagtuturo. Yan o. Yan nag-aabang. Yan may mga mag-i-start na. Sa amin wala pa eh. Ito nandito sila. Sila misis nag-aantay. Waiting. Yan yung waiting area tsaka tourism. Balik na tayo. Heyo. Heyo. Ayan, so kapunta na tayo mga kaimer dun sa boat. Tinawag na ang ating pangalan. Start na tayo ng tour. Oh, mga kaimer. Oh, mga kaimer. Iwain ganda ni mga kaimer. Let's go. Ito na tayo. Dito na tayo mga kaimer sa ating first stop, ang Pulo Pandan. Pulo Pandan Beach. Eh kaya? Kunin mo ate. Wala, nandito na tayo. Wala tayo, nandun. Dito na. Ang tawag ko kayo. Doon yata tayo ng banda na sa may bato-bato doon. Tama ba? Yung gamit natin SJ Cam. Hindi. Hindi ba yun dito? Wait, saan yung ano nun yung... Tago mo. Halika na dito, halika kayo dito. Ang Pulo Pandan Island ay isang napakaliit na islet sa Islas de Gigantes, isang kahanghang grupo ng mga isla sa Carles Iloilo sa Visayan Sea, hilagang bahagi ng Panay Island. Sa local tours, madalas itong tawaging Pulo Pandan Islet o minsan lang ay Pandan Island. At ito rin ay tinatawag sa ilang lumang mapa bilang Ojastras Island dahil sa mga pagkakaiba ng pangalan nito sa iba't ibang mapa. Makikita dito ang maliliit na paraiso ng puting buhangin at mga batuan na napapaligiran ng malinaw na tubig dagat. Hindi ito malawak na beach tulad ng ibang isla, pero kakaiba naman ang tanawing dito at perfecto para sa mga mahilig mag-picture at mag-video. Makikita mo rin dito ang mabibilang mo lang na puno ng nyog na nakatayo sa gitna ng islet. Isa ito sa mga iconic na tanawin ng isla na sumisimbolo ng katahimikan at simpleng ganda ng isla. At dahil din sa sobrang liit ng isla, pwede itong lakarin mula sa daungan ng mga bangka hanggang sa isang dulo ng isla. At perfect ito para maging warm up bago nyo libutin ang mas malalaki pang mga isla at lagoons na meron ang Islas de Gigantes. Sa tayo mga kayo. Pulo Pandan. Next stop natin, Kabugaw, Gamay. Ayun yun. Yung Mabugaw.
Nandito tayo mga ka-emer sa Lantangan Island. So yung pupuntahan natin, susunod dapat mabugaw gamay. So maglalunch na daw muna tayo dito. Tayong manaw. Lantangan Island. Ang Lantangan Island o Lantangan Beach ay isa sa mga pangunahing destinasyon dito sa Gigantes Island na matatagpuan sa Gigantes Sur na binubuo ng dalawang barangay, ang Barangay Lantangan at Barangay Gabi. Ito rin ang nagsisilbing sentro ng komunidad at kilala bilang sentro ng kainan kung saan tanyag ang kanilang unlimited scallops at iba pang sariwang pagkaing dagat gaya ng aliwango, hipon at iba pang mga klase ng isda. Ito na rin ang nagsisilbing pahingahan ng mga turistang nag-island hopping sa Gigantes Island. Tulad ng ibang isla sa Gigantes, mayroon din itong maputing buhangin at malinaw na asul na tubig dagat. Sayang naman. Dito daw kita. Sumakay na yung tatlo para mabilis makarating. Ay ba, nugasan. Ba't mo na yan itan? Mama dito. Hindi na. Oh, umayos ka kuya. Ayun yung bangka na. Papa! Ayan. Okay ka lang dyan. Pabalik na tayo. Tapos na tayo mag-lunch dito mga ka-emer sa Lantangan Island. Next stop natin, Kapugaw Gamay na.
Dito tayo sa Kapigaw Gamay. Ayan. So, paakit na tayo. So sa Kita pag-akyat tayo, po natin mga sa taas, by group po yung tatawagin ko ha. Sige po. Kasi yung magsabay-sabay po yung lahat, kawawa po yung mahuli. Ivan! Paakit tayo dito. May mga, ano, bago ba? Ivan! May ano dito, may oras lang. Dito lang tayo. Anak! Ayan. Yan yung background, no? Woo! Perfect. Halika. Halika, Mara. Welcome to Kabugaw Gamay. Kabugaw Gamay. Halina ka muna kayo dito. Ang Kabugaw Gamay Island ay isa sa pinakasikat at pinaka-iconic na isla sa Islas de Gigantes. Madalas itong tawaging Selfie Island dahil sa tanyag nitong view deck na nagbibigay ng 360-degree view na tanawin ng buong isla. Binubuo ito ng dalawang mapatong borol na pinagdurugtong ng isang mahabang white sandbar. Mayroon itong malinaw na turquoise o emerald na tubig dagat sa magkabilang gilid na mainam para sa mga gustong mag-swimming. Ito ay isa sa mga maliliit na isla sa timog ng Gigantes Sur. May tinatayang sukat na 7 ektarya ng kabuuang lupain. Bagamat maliit ito kumpara sa ibang isla sa Gigantes, ito naman ang pinakasikat dahil sa natatanging hugis nito. Pumigit kumulang 20 hanggang 30 minutes lang ang biyahe sakay ng bangka mula sa Lantangan Beach. Ang Kabugaw Gamay ay pinaniniwalaang nagmula sa salitang kabugaw na lokal na tawag sa isang uri ng suha o pomelo na dating laganap sa mga isla. Ang salitang gamay ay salitang Hiligaynon at Bisaya na ang ibig sabihin ay maliit. Dahil meron ding mas malaking isla na malapit dito na tinatawag na Kabugaw Dako na ang ibig sabihin naman ay malaki. Yan, nakababa na tayo mga ka-gamer. Dami, ayun may pila. Pila kasi dyan. Yan o. Pictures. Kaya natin yan. Ito bago, may wishing well. Ay, may nagpapalipad din, oh. Nagpapalipad. Yan. Staying tatlo. Yan na nila. Ning? Dito ba yan? Video. Tapos na tayo mga ka-gamer dito sa Kabugaw Gamay. Next stop natin, Ano ba yung vision well? Tangke Lagoon. Yung vision well na yan?
direct sa ilan ha. Ito po yung tinatawag namin Bantige Sandbar. So guys, sa Bantige Sandbar, pag po tayo dito. Bantige Sandbar. Opo. Kasi maraming aso guys. Baka makagat po kayo. Pero mabilis po. Opo, meron tayong ganyan. Dito tayo sa Bantige Sandbar. Kala ko Tangke Laguna. Welcome to Bantige Sandbar. Sheesh! Ba't tayo masuotin yan, kuya? Nangangalang ako. Makita. Bakit ako? Hindi mo naman nawala. Dito, lapit kayo dito. Bakit mo na doon? Ito baka. Ah. Tingin kuya. Hindi natin eh. Tingin, kuya. Atin ako kay tata. Uy, tumingin ka dito. Naglalagay ko. Welcome mga ka-Emer. Ay, nako. Siswal, magulo. Ang Bantige Sandbar naman ang isa sa pinakasikat na stopover sa island hopping tour sa Islas de Gigantes. Ang sandbar nito ay may kakaibang hugis na letrang S na nagbabago-bago ang anyo depende sa agos ng dagat at ihip ng hangin. Hindi ito isang permanenteng isla na may mga puno o gusali, kundi isang mahabang sandbar na lumilitaw depende sa taas ng tubig. Ang Bantige Sandbar ay may haba na humigit kumulang 200 hanggang 300 meters kapag low tide at may lapad na umaabot lamang ng ilang metro. Sapat na para lakaran ng mga turista at pagdaungan ng mga maliliit na bangka na bumibisita dito. So, tapos na tayo dito mga ka-Emer sa Bantige Island. Next stop natin dito sa Antonia Beach. Tapos kapag nakatapat sa'yo yung camera, ayaw mo naman magsalita. Let's go! Oh, yes. Nandito na tayo mga ka-Emer sa Antonia Island. Yan, Antonia Beach. Ay, magkakaw. Ayun yung tatlo. Kukulit. Ulit. Malagin na mo muna. Ito yung pangalan. Antonia Beach. Antonia Island. Ito pala yung Puno ma, ganda. Ayan, ito yung Antonia Beach. Dito may tindahan. Ayan. Dun, maganda dun sa kabila. Ano na? Ano ka na? Ayan, ganda dito. Ganda rin yung buhangin niya. Doon yung tatlo. Ano nga ba ito? Mga coconut tree. Ayan. Picture. Dun, meron pa dun sa dulo. Kumita ka dun. Ganda ng dagat dito. Like, turquoise. Sana magano. Sana magano. Hop, sobra. Dun mo, maganda background, no? Hop, sobra na.
Ang Antonia Beach ay kilala sa mga kakaibang limestone formations na mukhang pinagpatong-patong na parang sandwich. Mayroon ding mahabang bato sa dulo na nagsisilbing natural na wave breaker. Hindi tulad ng ibang sandbar, ang Antonia Beach ay nagtataglay ng maraming mga puno ng nyog na nagbibigay lilim para sa mga turistang bumibisita dito. Kaya masarap itong tambayan para sa tanghalian o sa mga gustong magpahinga. Nagtataglay din ito ng pino at maputing buhangin, malinaw at mababaw na kulay turquoise na tubig dagat, kaya perfect ditong mag-swimming at mag-snorkeling dahil itinuturing itong isa sa pinakamagandang snorkeling spots sa Gigantes Island dahil sa maraming isda at corals na malapit lamang sa Pangpang. So, tapos na tayo mga ka-gamer sa Antonia Island. Ang ating last stop, Tangke Lagoon. And punta na tayo doon. Let's go! Good morning mga island. Nalito tayo mga island. Okay ma'am, so last mo ay narin kayo Last stop na So yung natin. list natin, Pinaburakay. May bababa mga naiyangat. May extra ano pa pala, side trip. Ito na yung tinatawag na mini Boracay. Ayoko pa. Yan, mini Boracay. Nabababa ka? Pababa ka yung doon na lang. Pero dito kasi, Dahil siguro diba hindi natin alam mo ano doon. Wala akong idea doon. White Beach. Sobrang mini naman yan. Sobrang mini. Sobrang mini Boracay. Tinanggal nyo na yung suba ko. Kawawa. Yeah. Lapit lang, parang 2 minutes lang. Okay guys, ang gusto ko ba? Pwede na ha? Yeah. Uy, hindi na bababa. Yes! Yes daw, yes. Nandito na tayo mga ka-Amer sa ating last stop. Yan, ito yung Tangke Lagoon. Yan. Tara, tignan natin. Meron niyang lagoon dyan sa loob na nakatago. Let's go. Yan, baba na tayo. Huwag tumalon talon eh. Yug. Baba na tayo. Sige, kapit. May lagoon. Let's go. Lakad. Kahit tayo din dati. Diba sa buhangin? Ay! Oh, tingin. Hindi siya parang Ang Tangke Saltwater Lagoon ay isang nakatagong natural na pool na matatagpuan sa Gigantes Sur, nasakop na ng Barangay Gabi, isa sa 2 barangay na bumubuo sa Gigantes Sur. Tinatawag itong tangke dahil sa itsura nito na tila isang dambuhalang tangke ng tubig na napapalibutan ng mga matatalas at mga naglalakihang batong limestone. Ang tubig sa loob ng lagoon ay nagmumula sa dagat na pumapasok sa mga siwang ng mga bato. Dahil sa matatayog na rock formations at malinaw na tubig, madalas itong ihambing sa mga lagoons sa El Nido at Coron, Palawan. Isa sa mga paboritong gawin dito ng mga turista ay ang cliff diving. May mga itinalagang bahagi ng bato kung saan pwedeng tumalon patungo sa malalim na bahagi ng lagoon.
Isang unforgettable na karanasan ang hatid sa amin ng Islas de Gigantes. Sa bawat isla na aming napuntahan, bawat alon na aming dinaanan, at bawat tanawin na aming nasaksihan, dala namin pa uwi ang mga alaala na habang buhay naming babalikan. Hindi lang ito basta biyahe, kundi sa itong paalala kung gaano kaganda ang Pilipinas. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe para sa mas marami pang travel adventures. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa adventure na ito. Kita-kits po ulit tayo sa susunod nating destinasyon. Hanggang sa susunod nating lakbay. Bye-bye!